kami amang gabayan at subaybayan sa bawat sandaling ito na kami po ay tutupad at gaganap sa iyong kalooban. Ikaw po ang siyang aming tanging minimithi na sa amin ay gagabay at papatnubay. Kaya papuri sa iyo, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal, na patuloy at patuloy na sa amin ay kakalinga at lilingap, upang ang bawat isa ay magkaunawaan, makadama, at makipag-isa sa layunin at gawa mo. Ang lahat ng ito, Ama, ay samot dalangin ko sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa pagkalinga at pagmamahal ng aming mahal na Inang Birheng Santa Maria, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga minamahal na kapatid. Marami pong salamat muli sa dakilang araw na ito, na kayo pong lahat ay naririto at tumugon sa panawagan ng ating dakilang Panginoon. Sabi nga po, ang bawat araw ay hindi po natin batid kung ano pong magiging kaganapan. Amen po ba? Kaya nga po ako, hindi ko rin po sukat akalain na sa oras na ito ay makagaganap pa po ako dahil nagkaroon pa po ako ng unang pagsubok. Di nga po karapat-dapat na makapagpahayag sa inyo, ngunit ibibigay din ng Ama ang takda para sa akin upang maipahayag ang kadakilaan niya. Kaya po sa oras na ito, ang ating pong pagsasalu-saluhan na tema ay ang pagmimithi. Amen po. Pagmimithi po, mga minamahal na kapatid. Ngunit sa salita pong tao, sa pantao pong pananilitay, parang isa po itong pangarap. Amen po. Pangarap. Kung sa bilang pagkatao po, siguro po lahat naman po ng tao, kung damdaming pagkatao at isip pagkatao, ay nangangarap po na yumaman. Amen po. Nangangarap po na yumaman dahil ang kayamanan po makapagpapasaya. Amen po. Makapagpapasaya po kung sa bilang pagkatao. Amen po. Para po klaro lang, mga minamahal na kapatid. Ngayon po, sa bilang espiritu, maari po natin itong sabihing pagmimithi na. Bakit po? Kung minsan ang pinapangarap mong kayamanan ay maaari din pala sa espiritu. Hindi ka nga yayaman dito sa lupa, ngunit yayaman ka sa pananampalataya. Kaya po, mga minamahal na kapatid, maaari din naman po tayong sumaya sa pamamagitan po ng pagmimithi natin ng kayamanan sa pananampalataya, sapagkat kapag nanalig ka na sa Diyos at nanampalataya ka sa Kanya'y gagalak ka na rin. Amen po. Ang lahat po ng ipagkakaloob ng Amay, magiging daan din po at susi para po tayo yumaman sa pananalig sa Kanya at magkaroon po tayo ng tunay na kagalakan at kasiyahan. Ang sabi nga po ng Banal na Espiritu, hindi nga po tayo dapat na laging manahan na mag-ipon o mag-impok po ng kayamanan dito sa lupa. Kung hindi, ang dapat po nating pag-ipunan na kayamanan ay ang kayamanan pong hindi kinakain ng kalawang. Amen po. Iyan po ang natatandaan kong tinura ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kaya po sa dakong ito, napakapalad po natin, sapagkat kung bilang tao lang po tayo na mananahan dito sa sanlibutan, puro kayamanan, puro pera, puro material na bagay lang ang ating minimithi sa bawat araw natin. Ngayon po, napakapalad po natin na sa panahong ito, ang lahat po ay isinasantabi na lamang natin at hindi na po natin minimithi na yumaman pa tayo dito sa sanlibutan, kundi minimithi po natin na papagyamanin na natin ang ating pananalig at pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, mga minamahal na kapatid, ano man po ang inyong pagmimithi ngayong nakilala at nasumpungan nyo na ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, maaari niyo po itong maipahayag. Sa bawat pagmimithi ninyo, natugunan na po ng Ama, pwede niyo pong maisiwalat kung ano ito. Kaya't nawa po, sa oras na ito, taglayin niyo po ang biyayang lakas at tapang ng kalooban upang makatindig po kayo dito sa harapan. Nawa po, mga minamahal na kapatid, ano man po ang pinagkaloob po ng ating dakilang Panginoon, sa pamamagitan po niya ay maaari niyong maisiwalat sapagkat lahat ng inyong maipapahayag ay katotohanang naganap sa inyo. Kaya po, mga minamahal na kapatid, salamat sa Panginoon, sa Kanyang Banal na Espiritu at sa mahal na Apo Conching na kayang tuwirang ginagamit na sa ating lahat
pinapangarap natin na tayo mapalapit sa Panginoon. Ngayon po, sa pagmimithi natin yon, napalapit na nga po tayo sa Kanya. Hindi nga po natin siya nakikita, ngunit sa oras po na ito at sa araw-araw ay nakikita na po natin siya. Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, ilulukob sa mahal na Apo Kunching, siyempre po lahat po tayo inaangkin natin ang ating Panginoong Hesukristo'y sumasa Kanya. Kaya maaari na rin po nating makausap, maaari na rin po nating mahawakan, maaari na rin po nating mayakap at mahalikan ang ating dakilang Panginoon. Kaya po sa oras na ito, para po palawakin pa ang pagmimithing tema na ating pong mapagsasaluhan sa oras na ito, tinatawag ko po ang ating kapatid na Cecil. Papuri at pasalamat po, o dakilang mapagmahal. Gabay at patnubay niyo po sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Nawa po, ang bawat iluluwa ng aking mga labi ay mula sa iyo, o dakilang amang mapagmahal, Panginoong Hesukristo. Banal mo pong Espiritu Santo at aming inanalangin sa Klolo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, mahal na kapatid. Paus pa po kasi ako, nahihirapan ako magsalita. Isang mapagpalang umaga po sa pahapon na po ito, mga minamahal kong mga kapatid. Maraming salamat po at tumugon po tayo sa panawagan ng ating Ama. Ang tema ng ating kapatid ay ang pangako o pangarap, minimithi ng bawat isa sa atin. Ano nga ba ang minimithi ng bawat isa sa atin kung hindi po ang yung lumawak pa po ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Amang dakila. Sa bawat mensahe ng ating mahal na Apo, nawa po ay maitimo natin sa ating puso't kaisipan ang mga bawat kataga na lumuluwal sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Sa araw-araw ng aking pagmimithi na pagtugon sa panawagan ng ating mahal na Ama, sa aking buhay, sa araw-araw, ang aking pagmimithi ay ang makatalima at makatugon sa panawagan ng ating Ama na makatotohanan. Sa araw-araw, wala akong iniisip sa aking buhay upang mapaglingkuran ng may katapatan ng ating Ama. Walang pagpapaimbabaw, kundi pawang makalulugod sa bawat pagtalima sa araw-araw. Sa araw-araw, wala po akong minimithi sa buhay, kundi mapaglingkuran ng pawang kababaan, pag-ibig ang ating Ama. Isinuko ko ang aking sarili upang paglingkuran ng pawang katotohanan at katapatan ang ating Amang dakilang lumikha. Maraming salamat po. Aawitan ko po siya kahit ganito ang aking boses. Pagpaumanhin niyo po. Jesus. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga
pagpapala mo, kahanga-hanga ka Kristo. Salamat po sa iyo, Jesus. Kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo ay di kukupas magpakailan paman. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, buhay ka ngang totoo sa pamamagitan ng kinalugdan mo. Mahal na Apo Kunching ang pangalan nito. Mahal na mahal niya tayo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Salamat po, Ama. Salamat po. Marami pong salamat, Tita Cecil, sa iyong mga magandang ibinahagi at magandang awitin. Tunay nga pong napakapalad po niya sapagkat siya po yung naatasan po ng banal na Espiritu na mangangasiwa po sa ating mahal na Apo Kunching at sa banal na dambanang ito. Kaya po, sabi nga po, sa pagmimithi niya na mapaglingkuran ng Diyos, minimithi niya rin po na magkaroon siya ng kababaan ng kalooban. Amen po. Sabi nga po, kung gusto po natin maiugnay tayo at maramdaman at madama natin ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon, magpakababa po tayo sa Kanya. Amen po ba? Ngayon po, sa oras na ito, hindi ko man po nabanggit na wala po akong hawak na kung sino po ang tatawagin sa araw na ito. Wala po tayong mga sharer na talaga pong nakatakda. Kaya kung sino lang po yung ating pong matawag at malapitan, nawa po sana'y wag po tayong mag-atubili na tumindig dito po sa harapan. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, para po muli sa pagpapalawig po ng ating tema, sa araw na ito, nais ko pong tawagin ang ating pinakamamahal at ginagalang na Mami Beth Chico. Salamat po. Naidulog na po tayo ni kapatid na Desiree. Napakaganda po ng pagdulog sa bawat isa sa atin. Kaya't ngayon po ay pupunta na po tayo sa tema na sinabi niya ay pagmimithi. Lahat po tayo ay may minimithi sa buhay. Ako po, nung wala pa po ako dito sa dambanang ito, ang dami ko pong minithi sa Panginoon. Napakabait naman po niya sa akin at lahat ng minithi ko, binigay niya sa akin. Kaya nga po, ang aking mithiin ay muli kong isasalarawan sa inyo sa pamamagitan po ng isang representasyon ng buhay ko. Ang buhay ko po, ayon sa aking pagmimithi, narinig na po ito ng marami, ay inihahambing ko po sa 3 pyramids o 3 bundok na aking inakyat nang ako ay tinawagan ng Panginoon o nilikha ng Panginoon na mabuhay dito sa mundong ibabaw.
Ano po yung minithi ko? Unang-una, hambing sa pyramid, nakamit ko ang minimithi ko, naakyat ko ang itaas ng bundok, successfully, I was able to reach the top. Ano po yon? Yung pagmimithi ko na umunlad ang aking sarili sa aking profesyon. Muli ko pong ipagbibigay alam sa inyo sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay isang resigned teacher. Resign po nung panahon na yon kasi wala pa po ako sa retirement year ko. Nag-resign po ako sa isang eksklusibong katolikong eskwelahan. Nakamit ko po yung minimithi ko kasi po nang umalis po ako sa paaralang pinagmimithian ko, nandun na po ako sa tuktok. Mula po sa isang ordinaryong teacher, naging mathematics coordinator ako. Then after 3 years, naging vice principal ako ng grade school department. After 1 year, na-promote ako as principal. For 6 years po iyon ng grade school department. After 6 years, nagpapaalam na nga po ako sa madre na ayoko na dahil may panawagan sa akin ng Panginoon na maglingkod. Ika-second year ko pa lang po noon sa pagiging director ko, Director for Administration and Support Services ng St. Mary's College of Baliwag. So, na-reach ko po yung tuktok ng bundok sapagkat isa po sa pinakamataas na posisyon sa paaralan, nakamit ko po. Nakamit ko po iyon. At hindi ko po makakamit yun kung hindi ko po pinaunlad yung sarili ko. Hindi po pwede yung ordinary teacher ka lang. Kailangan yung qualification mo, mag-qualify doon sa posisyon na binibigay sa'yo. At ito na po ang ibig sabihin nun. From ordinary teacher, dapat mag-masteral ka. At kung masteral ka na, dapat mag-doctorate ka para talaga yung posisyon na binibigay na yon makamit mo. Successfully, I was able to reach the top of the pyramid. Yun po kasi yung minithi ko eh. Kasi po wala pa po ako dito. Kaya ang minimithi ko, mga mithiing pansanlibutan, mithiing pantao. Another mithi, second pyramid of my life. Minithi ko na yung mga anak na pinahiram sa akin ng Panginoon ay magkaroon ng magandang kapalaran sa buhay. 4 po yung ibinigay sa akin. Babae, babae, lalaki, lalaki. Yun po yung naging sequence ng pagluluwal ko doon sa mga anak ko. I work hard. Talaga pong I work hard para po talaga matupad at maakyat ko yung ikalawang bundok. Bukod po sa pagtuturo, pagkatapos po ng klase, nag-tutor po ako. Kaya ako umuwi po ako ng bahay, 9:00 na ng gabi, para lamang po matupad ko yung pangarap doon sa mga anak ko. Kasi po, yung kabiyak ng puso ko nung mga panahon na yun, pulis po siya, ako'y guro. Gaano na po yung sweldo ng guro at sweldo ng pulis kung meron kang 4 na anak na pinag-aaral? Nagkasabay-sabay po siya sa college. Kaya kailangan talagang mag-work hard ka para po yung second pyramid of my life, I can also reach the top. Ang bait ng Diyos, sa aking pagpupunyagi, napagtapos namin silang 4. At hindi po tinapos ng Panginoon na sila'y makatapos lang. Marami pong mga magulang dito na tama, pinag-aral yung mga anak, pero hindi rin naging successful sa buhay. Sa akin po, yung 4 na anak, hindi ko po ito pinagmamalaki para itaas ang sarili ko, kaya ko po ito inilalahad para patunayan sa inyo na napakadakila ng ating Panginoon. Kapag ninais niya, kapag pinlano niya, ang plano ng Panginoon ang masusunod, hindi ang plano ng tao. Successfully, I was able to reach the top. Yung pong anak kong panganay, after graduation, nag-work sa Taiwan. Nakakaisang taon pa lang, niligawan ng kanilang supervisor na isang Taiwanese. Sabi ko sa kanya, anak, mahirap mapangasawa ang ibang lahi. Nag-judge na po ako agad, hindi pa man, hinusgahan ko na. Sabi ko sa kanya, yun nga kapwa kayo Pilipino, kapwa Pilipinong nagsasama, hindi pa rin nagkakaintindihan. Hindi po ba? Aminin po natin, magkalahi na tayo, magkakultura na tayo, pero yung dalawang Pilipino, mahirap pa rin magkasundo.
Nag-aaway pa rin silang parang aso't pusa. What more kung ang mapapangasama mo may ibang lahi? Marami kayong mga differences. Differences sa ugali, differences sa kultura, differences sa attitude, differences sa mga tradisyon, mga kaugalian. Sabi ko, anak, parang mahirap. Siya na ba talaga yung gusto mo? Yun po yung tanong ko sa anak ko. Tita, medyo mapapahaba. Sabi po ng anak ko, Mami, pag umuwi ako at sumunod siya dito sa Pilipinas, yun ang sign na hihingin ko kay God na kami nga ang para sa isa't isa. Siguro po, talagang plano ng Diyos, silang dalawa talaga. After a week niyang bumalik sa Pilipinas, sumunod na po yung Taiwanese. Sinundan nga po siya. At doon na po nagplano ng kasal, kaya nakasal sila dito sa Pilipinas, bukod pa po doon sa kasal nila sa Taiwan. At ngayon po, yung anak ko, mga 17 years na po siya doon. At hindi naman po ako naging desisyon niya, sapagkat na magpunta po ako doon, nakita ko po kung gaano kababait ang kanyang mga in-laws. At ang napangasawa niya, sabi nga niya sa akin, Mami, sorry to say, mga Pilipino, halos karamihan may bisyo. Pagsala sa alak, sa sugal. Pagsala sa alak at sugal, may kasama pambababae. Itong napangasawa ko, awa naman ng Diyos, ambisyo lang talaga magtrabaho. Kaya nakontento yung kalooban ko, napalagay yung kalooban ko nang makita ko yung kanyang sitwasyon. Na bagamat second family niya yon, pero ang babait naman ng kanyang mga biyanan na siyang nag-aalaga ng aming mga apo habang sila ay naghahanap buhay. Hindi po ba isang biyayang mula sa Diyos yon? Amen? Yung pangalawa ko pong anak, yun lang po ang nandito sa Pilipinas. Hindi po siya nakarating ng ibang bansa. Subalit, ang kanya namang hanap buhay dito ay para din siyang nasa ibang bansa. Dahil sa bangko siya, una, nasa isang bangko sa Makati, pinirate ng bangko, napunta ng ibang bangko, pinirate uli nung pangatlong bangko, kaya nandun na siya ngayon doon sa pangatlong bangkong pinaglilingkuran niya. Siyempre, pag pinirate ka, o-offeran ka ng mas malaking sweldo. Kaya kahit siya yung nandirito, maganda rin ang kanyang kinikita. Yung pangatlo ko, nasabi ni God, sila yung magiging anghel ng buhay ko. Yun po nga yung sinasabi kong dati sumasampa sa barko, pero sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, hindi ka nasasampa sa barko, hindi ka na sa tubig, dadalhin na kita sa kalupaan, Canada ang pangalan. Natupad po ang mensahe ng banal na espiritu sa anak kong pangatlo, kaya po siya ay nasa Canada. Siya po ay permanent residence na rin doon. Ako na lang po yung hinihintay niyang magpunta ron. Sabi ko sa kanya, anak, kung ako'y pupunta ron at ako may higa lang sa bahay, ayaw ko. Sapagkat sanay ang katawan ko ng kung saan-saan, ano-anong gampanin ang ginagawa sa araw-araw. Gusto ko pag nagpunta ako dyan, maghahanap buhay ako. Para pag kumita ako, marami akong matulungan na kapwa ko. Tapos alam niyo po ba sagot sa akin? Naku, Mami, kahit may trabaho naghihintay sa'yo, gusto man kitang papuntahin dito, ayoko kasi ayaw kong iwanan mo si Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi nga naman, pag napunta ako doon, uuwi-uwi na lang ako dito. Daman niya kung gaano ako ka-close sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya sabi niya, ayokong iwan mo si Apo Kunching. Yung pang-apat na anak, pinala din, como pinangako ng Panginoon na sila yung magiging anghel ng buhay ko. Pinala din yung ika-apat kong anak na bunso, nasa Canada din po siya. Sa March 8 po, uuwi silang dalawa para pagalakin po ako ni God. Kasi may mga moments pong nalulungkot ako Siyempre bilang nanay, naalala ko yung mga anak ko, malalayo lahat sa akin. Namimiss ko din sila. May mga moments na gusto ko silang yakapin, gusto ko silang halikan, lambingin, pero ang lalayo nila, hindi ko na magawa. Kaya mga nanay, yung mga anak nyo, kasama nyo dito, hindi ba? Habang kasama nyo, pakita nyo yung pagmamahal sa kanila. Yakapin ninyo, halikan ninyo, sapagkat darating po yung punto ng buhay, lalayo't lalayo sila para sa kanilang kinabukasan. Kaya mga kapatid, ano pong masasabi nyo sa ikalawang bundok na inakyat ko? Narating ko din po ba yung itaas? Narating ko po, sapagkat inilagay po niya sa ayos ang aking 4 na anak.
Ang dalawang mithiin ko para sa aking sarili, para sa aking pamilya, namithi ko po lahat yun. Pinagkaloob po sa akin ng Panginoon. Pagkatapos ko pong makaakyat sa dalawang bundok, iba na po ang naging mithiin ko. Ang sabi nga po ni kapatid, ang mithiin ko na ay magkaroon ng ganap na kapayapaan yung aking kaisipan. Kapag po tayo nasa gawaing pangmundo, mahirap pong magkaroon ng kapayapaan. Katulad ko po, kung iisipin nyo, masarap na. Pero hindi po ako magkaroon ng kapayapaan sapagkat ang Kristo na nakita ko, nakilala ko, hindi ko ngayon makita sa kanila. Kaya nagkakaroon po ng conflict. Kasi ang hinahanap ko, katulad ng natutunan ko dito, na si Kristo, makita ko sa Kanya, alam niyo naman po ang ugaling tao, hindi po ba, nagkakaroon ng maraming conflicts. Kaya po yung mithiin ko na makapaglingkod sa Panginoon, pinagkaloob po sa akin ng Panginoon, sapagkat iyon po pala yung susi ng kagalakan. Hindi po tayo magiging magalak, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan kapag ang Kristo ay wala sa ating buhay.